Sa timog kanlurang bahagi ng Luzon, may isang bayan na tahimik na nakapwesto sa pagitan ng bundok at dagat. Isang lugar na hindi kailangang maging sikat para mapansin dahil sa bawat tanawin nito ay may natural na ganda na hindi pinipilit. Kilala ito sa kakaibang kombinasyon ng kalikasan, mga bundok na tila niyayakap ang baybayin, dagat na nananatiling payapa kahit sobrang malapit lamang sa syudad. Sa paglalakbay papunta rito, unti-unting nawawala ang ingay ng syudad, napapalitan ng mas mabagal na rhythm ng probinsya, kung saan ang oras ay hindi hinahabol kundi hinahayaan lang dumaan. Sa mga lugar na tulad nito, hindi ingay ang nangingibabaw, kundi katahimikan, isang uri ng pahinga na bihira ng matagpuan. Isang lugar na sobrang lapit lang sa Metro Manila pero pakiramdam mo ay malayo sa lahat. Ito, ang Ternate, Cavite. Ngayon ay mag-e-explore na naman tayo dito sa Cavite. At alam nyo ba na may magandang dagat pala dito na super lapit lang sa Metro Manila? Kaya sa mga naghahanap ng magandang dagat at ayaw lumayo, kasi syempre mahal ang gas ngayon eh. Para sa inyo to. Siguro mga 1 to 2 hour drive lang at yun ang pupuntahan natin today. At alam nyo ba na mas masarap ang adventure pag may kasama ka? Kaya as always, kasama ko si Mrs. Chill ride lang to at dadaan rin tayo sa isang overlooking na coffee shop bago tayo pumunta ng dagat. Bale, ang oras ngayon ay 9:47. Andito na tayo sa may Naik Bypass Road. Tapos sobrang lapit lang talaga nito mula sa bahay namin sa General Trias. Siguro mga 30 kilometers lang. 32 kilometers. She rubs her eyes and clears her throat. Screaming those lines she said she owned. She's there in disguise and Ang kagandahan dito sa Cavite, sa mga dulong bayan ng Cavite, talagang mabundok. Ayan o, ang ganda ng tanawin. Tsaka swerte kami kasi nakatira kami sa General Trias lang. Kakalipat lang namin doon nung mga December lang. Kaya ngayon, ina-explore namin tong Cavite kasi nakita namin na madami palang magandang dagat dito sa paligid. Ito rin talagang maganda pag medyo nasa labas ka ng Metro Manila eh. Yung mga ganitong tanawin, yung mga ganitong kalsada, yung mga ganitong daan, hindi mahirap puntahan, di ba? After ng kaunting biyahe ay narating na namin ang bayan ng Ternate. Napakaganda ng bayan na ito kasi nasa pagitan siya ng dagat at bundok. Tahimik at simple ang buhay dito pero ramdam mo yung ganda at natural na charm ng lugar. Tingnan nyo. So ito na yung tulay ng Ternate. Tulay na dagat. Tapos dito sa may, ito pala yung nila, marketplace, palengke. Maganda rin yung palengke nila. Tapos ito yung tulay. Tapos dito sa may side na to, sa kaliwa, puro bundok. Tapos dito naman, puro dagat. Tapos may island pa na parang may sandbar. Ang ganda. Tapos meron silang daming bangka Tapos yung bangka nila ang gandang tingnan. Ang lalapad. Ito mga bagay na nagpapasaya sa atin. Kabundukan at road trip, diba? Tas dagat, ilog,
Mga yan. Nung bata-bata pa tayo, city. Ngayon, dahil trend tayo na, Diyos ko. Ito lang gusto natin, mamasyal sa gubat, sa nature. Masaya naman. Si tahimik. Sa ganda ng tanawin. So magka-camping ka, 'di ba? Kasama mo si Mister, kasama mo si Mrs. O yung jowa mo. Sulit na, 'di ba? Magandang experience. Kaya ganyan palagi ang gagawin natin. Sa kada vlog natin puro ganyan. Mag-e-explore, mag-a-adventure, magsuswimming, at magka-camping. May fishing rin. Kasi bumili na ako ng fishing rod, alam nyo ba? Yung mamuray na fishing rod lang. Pang beginner. So tatry natin yan sa mga susunod na episodes pa. Mag-aaral muna ako sa YouTube pa. After naming dumaan sa bayan ng Ternate, nag-stop over muna kami dito sa coffee shop para kumain at magkape na rin. Tanghali na rin kasi at hindi pa kami kumakain. Ang ganda ng pwesto ng mga coffee shop dito dahil overlooking at ang sarap ng hangin pag dumadampi sa balat. At ang ganda ng panahon. Nasa tabi rin pala tayo ng bundok at kitang-kita mo talaga ang dagat na napakaganda pagmasdan. Ito ang mga bagay na nagpapasaya sa amin. Tambay at kwentuhan na magkasama, masarap na murang pagkain, masarap at mainit na kape, at magandang tanawin. Kakatapos lang namin magkape dyan sa may sea view. Ganda ng view. Dalawin nyo to. Kung malapit lang kayo sa kung taga Cavite lang kayo or malapit kayo sa Cavite or Metro Manila tapos pupunta kayo ng dagat dito sa may Cavite, daan kayo dito, sea view Ternate. Ang ganda dyan, ganda ng view, tsaka ang sarap ng food nila, tsaka mura lang. Yun yung maganda doon. Tsaka madami din pala dito. Ito meron na namang kainan, no? Mga overlooking. Ganda din dito. Dito din maganda din pala dito. Ang dami pala lang. Oo. Dito rin. Ang daming kainan. Block 8. Grill and Sizzling House. B8 Coffee. Stop over kayo dito. Tambay kayo. Magnilay-nilay. Diba? Yun yun. So meron pa tayong 1.3 kilometers. Malapit na. Ganda ng kalsada din, no? Suabe yung kalsada rin dito. Spaltado. Smooth. Bale nakapasok na tayo ng Porto Azul. Mag-iwan lang ng ID. Tapos dire-diretso na. First time namin dito. Kaya tingnan natin. Sabi rin pala ni Manong Guard, marami na raw tao doon. Well, expected naman kasi Easter Sunday ngayon. Kaya expected na yun na madaming tao. Pero explore natin yung lugar. Sabi kasi nila maganda raw dito. Malalaman natin. Ito na, Porto Azul. Dito ang Porto Azul. So ano kaya yung diretso doon? Beach resort din. So dito tayo sa Puerto Azul. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows. You were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning's warmth. Oh, I'm glad that I found you.
found you. I'll call you on the boulevard to tell you, love, that I'm not too far from home, where I can hold you in my arms and play you songs on my old guitar. Oh, I'm glad that I found you. Oh, I'm glad that I found you. So dito sa napuntahan namin, wala palang beach access dito, puro pool lang. Kasi mabato, kung nakikita niyo dun sa video. Mabato, kaya pool lang. Gusto namin magdagat, kaya lilipat kami. So ang pupuntahan nata namin, bali ang pupuntahan nata namin ngayon ay ang Paniman Beach. Kaso saan yun? Dito? O yan yun. So doon na lang tayo ngayon. Pero ang ganda dito, ang ganda ng lugar. Ang lawak ng swimming pool nila. Ang ganda rin ng dagat. Kasi yun nga, mabato. Hindi raw pwedeng liguan. So exit tayo dito. Tapos update kami mamaya pag nasa may Paniman na. Paniman Beach Resort. Doon maganda raw doon. Din. Tingnan natin. So bababa ka pala talaga, di akit ka ng bundok, bababa ka. Ganda ng tanawin, no? Ito ang nature trip, ito ang gustong gusto natin. Nakakalakas pag nakakita ka ng gandang mapuno, madagat, tsaka mabundok. Ito mo ang paliblib na to. At narating na nga namin ang Paniman Beach. As expected, maraming tao dahil araw ito ng linggo at Easter Sunday. Yung lugar ay nakaka-relax dahil sa ganda ng dagat at preskong hangin. Kaya nagpahinga at tumambay muna kami saglit. Ang maganda sa dagat na ito ay ang tanawin na may kabundukan sa likod at parang river na dumidikit sa dagat. Hindi siya white sand tulad ng ibang dagat, pero pino yung buhangin at super lapit lang nito sa Metro Manila. Perfect sa quick getaway sa city life. At dito ko na rin pala tatapusin ang video na to. Kung nag-enjoy kayo, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. Samahan nyo kami next time ulit sa panibagong adventure na naman.